Ihis lang ako ng konti. Kahapon, while we were celebrating the 39th anniversary, no, of the Feast of the Passover, everyone was surprised by the presence of Vice President Sara Duterte in the area. Kahit kami dito sa studio, hindi namin akalain na pupunta siya. Para po sa inyo, in her presence there in the compound, lahat naman talaga, di ba, na-surprise. Ano ba yung malinaw nito na mensahe para sa mga taga-KOJC, mensahe para sa mga pulis, mensahe para sa mga Pilipino, at mensahe para sa, sabihin natin na nasa kabilang kampo? Ako, ang talagang pinaka-message dito is nagsisisi na si VP Sara Duterte na ikinampanya niya yung kasama niyang si Bongbong Marcos. Yun ang una at pinakamahalagang mensahe niya. Pinagsisihan niya at kinampanya niya si BBM. Pero dito ka magtataka. Walang medyang nagbalita nun. Mantakin mo. I mean, don't tell me, hindi nila napapanood sa social media yun. Ano sila, hulag? Wala man lang nagko-kommentong mainstream media about that. Pangalawa, yung talagang mensahe ni VP Sara Duterte is, huwag na muna tayong mamulitika. Magtrabaho tayo. No, all along kasi itong nangyari. Nung tumungtong ang administrasyon ni Marcos, si Romualdez, ano na kagad, meron na siyang plano. May plano na siyang, naku, makakalaban ko to sa 2028 ko. Sisimulan ko na yung... Sa PI ba yan? Oo, sa PI, di ba? Sisimulan ko na. Hindi lang yun, pati yung mga kaalyado ni VP Sara Duterte sa Kamara, tinanggalan niya ng power. Alam natin yun, di ba? Doon nga nagalit si VP kay Gloria. So doon pa lang, meron na kagad siyang plano. So, yun yung sinasabi ni VP Sara Duterte, magtrabaho muna tayo. Bakit tayo namumulitika? Nangako tayo sa taong bayan eh. Remember, yun yung sinasabi niya, we run na unit team to unite the Filipino people. Yun ang motibo natin. Di ba? Yun ang ating ang motibo ba tayo tumakbo? Anong ginawa ninyo? Unit team. Ako mismo, partner ni Bongbong. Inaano niyo ako, inaatake niyo ako. Kinanaan niyo ako. Remember, hindi pa ako nagdi-details niyan si VP Sara Duterte. Kasi unang atake pa lang nila, yung pagbigay ng confidential funds, late na. Remember, it came from the office of the president, tinransfer lang yun sa kanya. So binigyan lang siya ng December or late December na ng 11 days nung tinransfer sa kanya. So ginamit niya. Kasi or else, magiging unused funds ng opisina niya. Kikriticize siya doon. So kaya nga yun yung sinasabing, binigay galing sa office of the president to, binigay itong confidential funds. Tapos sasabihin ninyo, bakit ginamit ng 11 days? Kailan niyo ba binigay ito? So doon pa lang nakita niya na talagang tinatrabaho siya. Yeah, at gusto nila maging for impeachment yung sa confidential fund. Oo, kaya mukhang planado na eh. Planado na, di ba yan nga yung bukang bibig nung convicted child kidnapper ba yun, abuser? Yung di ba? Sinasabi niya na yung confidential funds ang gagamitin for impeachment, di ba? So as early as noon pa lang, planado na nila na masibak talaga ito si VP Sara Duterte. Kasi nga, ang mga haka-haka dyan, pag na-impeach siya, sino nang papalit sakaling may mangyari kay Marcos? Di ba? It's the Senate President, or the Speaker of the House. So, depende po yan. Kunwari, kung mawala din yung makontrol din nila yung Senate, hindi rin natin alam. So, kaya nga alam mo, maraming nag-aano dito, malay lang, ito yung haka-haka ng iba, opinion ng iba, na baka mamaya inaantay nilang mawala si VP Sara Duterte as Vice President. Tapos may mangyayari doon sa presidente. Then they would take over. Kasi nga, hindi sila manalo-nalo sa national. Ilang beses nang tumakbo yan, hindi naman nananalo yan. So, possible ba na mangyari yung ganon? Posible yun, di ba? Saka hindi tumataas yung ratings nila sa mga surveys. Tandaan ninyo grid, pag ang tao pinasok na ng grid, wala na. As in, para na ho siyang demonyo. Yung lahat gagawin niya na just to get the power. Nalulung na Nalulung na sa kapangyarihan So he would do everything to get that power. Yun ang nababasa ng ilan dito na mukhang ganyan ata ang plano. Ang galing si VP, eventually, kasi kung dadaanin sa eleksyon, ay talo sila. Talong-talo. Paulit-ulit na lang yung ratings. Pantaki mo sa nakakita ng Vice President, mas mataas pa sa ratings ng Presidente. Di ba? Doon pa lang, mangangatog ka na Yung pa lang, alabo na. Parang paano tayo mananalo niyan? Yan ay sa
Yes, sa kabila yan ng ano nila ha, paayuda nila. Bilyon-bilyon na mga na pera yung inaalat ng gobyerno para sa paayuda para tumaas yung ratings nila. Pero hanggang ngayon, ako hindi pa rin nila matalo-talo si VP Sara pagdating sa popularidad. Oo, kasi ang nakakalimutan ata nila, VP Sara is not just VP Sara. Kasama dyan ang tatay niya. Correct. Remember, in 6 years of PRRD, ang taas ng ratings. Bakit? Nagtrabaho kasi. Correct. 6 years na nagsilbi sa taong bayan. 6 years na talaga nakita nila na merong pagmamahal sa mga Pilipino. 6 na taon yon. Paano mo yung lalabanan at buburahin? Eh, ang ginagawa nyo, instead na sana sapawan ninyo ng kabutihan, hindi eh. Ano ginawa nyo? Binaba nyo pensyon ng mga pulis, ng mga uniform personnel. Ano ginawa ninyo? Tumaas ang presyo. Ano ginawa ninyo? Bumalik ang krimen. 6 na taon nawala yan eh. Oh, kasama na dyan ang drugs. Nawala yan ng 6 na taon. At ngayon, wala ka sigurong Pilipino magsasabing, ay, hindi, mas masaya ngayon, no? Mas enjoy. Ang magsasabi lang niya, mga addict. Ang mga drug pusher, yun ang magsasabi niya. Pero the rest of the Filipinos would say, mas gusto talaga namin ng 6 na taon ni Pangulong Duterte. How can you erase that? Yeah. Knowing the Kahit anong achievement, ayuda mo. yes po, knowing din the achievement ng PRRD administration nung may COVID situation tayo nun. Hindi mo mabubura yan kasi una-una yung si Pangulong Duterte hands-on eh. Correct. Di ba? Hands-on talaga siya. Hindi siya perpektong presidente. Naturalmente, walang perpektong presidente. Tao lang tayo lahat. Pero nakikita mo yung effort ng mama. Nakikita mo yung hands-on ng leadership niya. Asan yung leadership natin ngayon? Yun ang tanong doon eh. Sa tingin nyo, hindi nakukumpare ng taong bayan yan. Kahit anong bayad ninyo sa mga vloggers ninyo, una-una, yung mga hinire nyong vloggers, puro mga walang utak, hindi nila maipaliwanag yan. Kasi hindi mo naman pwedeng ipasinungalingan yung ginawa ng Presidente Duterte nung panahon niya. Paano mo pasisinungalingan yun? Naramdaman ng taong bayan yun. Di ba? So, para mo sinabing, babaliin mo lahat ng ginawa ni PRR, babaligtarin mo lahat. Di ba? Ito na nga lang, they're trying to, yung pinaka-greatest achievement ni PRRD, binabago nila. Ano yun? Yung droga. Di ba? Pinalalabas nila because of the EJK, kasangkot si PRRD. Di ba? Alam nyo, kahit anong gawin ninyo, hindi maaalis sa isip ng mga Pilipino nung panahon ni PRRD, mas safe. Hindi nyo maaalis yan. Kasi naramdaman nila sa barabarangay yan eh. Tandaan ninyo yan. Naramdam nila ang mga adik noon. Ngayon, enjoy na. Di ba? So hindi na parang erase yun. Sabi ng netizen mismong presidente daw yung adik. Yun lang. Patay tayo dyan. Wala tayong magagawa. Kaya nga, yan isang bagay na wala eh. Doon pa lang marirealize na nila na hindi natin kayang talunin ng mga Duterte sa malinis na paraan. So, dumihan natin ang laban. Kaya nga, alam nyo, paulit-ulit ko sinasabi sa vlog ko din at saka sa mga speech ko na itong ginagawa sa KOJC, may bigger picture yan. It's not just ginigipit nila yung mga taga-KOJC o di kaya si Pastor Kibuloy. Hindi. Alam naman natin na malaking resources ang KOJC at si Pastor Kibuloy sa pagkapanalo ni Pangulong Duterte. Alam natin yan. So ngayon, pinipilay nila yung pinaka-kaalyado ni PRRD so that sa 2025, walang manalong kaalyado ni PRRD. Kasi remember, noong palang simula ng panunungkulan ni Bongbong Marcos, ano na pinapasa ng Kamara? Yung PI na booking. Di ba? Yung PI na yon. At hinarang na Senado. Kasi nga, kahit pa paano, meron pang mga nag-o-oppose sa Senate. Pero once na ikaw ay ma-occupy mo na yung Senate, tuloy-tuloy na yung PI nila eh. O pagbabago ng konstitusyon. So wala na mag-o-oppose? Wala na mag-o-oppose. Paano mangyayari yon? Kung may panalo nila yung kanilang mga kandidato. Paano mangyayari yon? Tanggalan natin ng resources yung mga kalaban. At ang resources ay KOJC at si Pastor Kibuloy. Kaya ito yung bigger picture. They want to occupy every branches of the government. Pag na-occupy na nila yon, they can do yung kanilang maitim na balak na baguhin ang konstitusyon, pahabain at gawing prime minister yung speaker na yan. Oo, di ba? So yun ang talagang motibo dyan eh. Wala ka naman makitang ibang motibo sa panggigipit. Eto na nga eh. Ano makikita mo dito? Una-una, hindi naman nasa pangalan ni Pastor Kibuloy ito. Nasa pangalan ito, sino ba administrator ng KOJC? Si PRRD. Diba? So, wala na siyang mahahanap dito. Hindi ko alam kung ano yung plano niya, motibo niya para gawin at guluhin ito. Ako pang parang pananakot to. Pananakot to sa lahat ng susuporta sa mga Duterte, may paglalagyan kayo. So, yun yung pinapakita nila sa mga, tandaan ninyo, ay mga businessmen, marami dyan, mga loko-loko sa tax. Ano naman natin yan eh, di ba? So,
ginigipit nila ngayon ito mga susuporta sa mga Duterte o mga kaalyado ni Duterte, ginigipit nila na, oy, kita niyo yung ginawa namin sa KOJC, kita niyo yung ginawa namin kay Pastor Kibuloy, kasi kalaban sila. So kayo, subukan ninyo sumuporta. Tandaan ninyo, alam namin yung mga kalokohan ninyo sa tax. Yun yung kanilang pinapakita na wag niyong iakakaalyado yung mga Duterte or else, yari kayo. Siyempre alam naman natin sa Pilipinas, para manalo kang senador, magkano milyon-milyon ang kailangan mo para manalo ka, di ba? So napakahirap nga naman, di ba, na maipanalo. So ano na mangyayari? Pag yung mga nasa listahan, nakita nyo na yung listahan ng Unity, di ba? So, pag yun, nanalo lahat yun. At wala nang nanalo sino na lang ba ang kaalyado ni PRRD dyan? Si Bato, Robin, at saka si Bongo, di ba? Tatatlo na nga lang. Nasa unit team na, di ba? Wala na yun. Matagal ng balimbing yun. Actually, balimbing naman talaga yun. Palipat-lipat yung kunasan ng ang administration. Kasi napaka-importante niyan . Ang hirap po, ang problema kasi sa Pilipinas, hindi ka mananalo kung wala kang pera, kung wala kang makinarya. Hindi ka talaga mananalo kahit anong sikat mo, kahit anong galing mo, hindi ka mananalo kung wala makinarya. Nasa administrasyon ng makinarya. Nagkataon lang merong tayong Duterte na nanalo, na hindi gumamit ang makinarya at galing sa Mindanao. Yun yung, alam mo yun, once in a blue moon na nangyayari, di ba? Na may isang presidenteng walang suporta kung hindi taong bayan. Once in a blue moon lang yon. Pero alam naman natin na malaking part doon is si Pastor Kibuloy. Alam natin lahat yun. Sinabi naman ni PRRD yun, di ba? So, yun ang ginigipit. Kaya ginigipit ngayon itong KOJC. Pero at least ngayon, para wala pa. Mas mulat ngayon yung taong bayan sa mga kalokohang ginagawa ngayon ng gobyerno. Yun yung nakikita natin kasi knowing and given yung mga comments ng mga netizens na napapanood natin, nababasa natin sa ating mga live, na nandun yung kanilang realization na hindi na nga tama yung ginagawa ng Marcos government. And we are just hoping na pagdating sa eleksyon, ay talagang mga tamang politiko yung kanilang iboboto.